Ang mga pananaw, opinyon at pahayag na inilalahad sa programang ito ay tanging sa mga host at panauhin lamang at hindi sumasalamin o kumakatawan sa opisyal na polisiya, posisyon o pagsang-ayon ng network, ng pamunuan nito o ng mga kaugnay nitong organisasyon. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, inyong bangayan? Face to face, huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Good morning! Oras na! Magandang umaga! Yes. Gagawin ang lahat para sa pamilya. Kayod lang ng kayod para sa kanila. Yan ay dahil family is life at ganyan kami dito sa Team Pula! Yes! Racket lang ng racket from sun up till sundown. Tama, Ryle? Tama! Basta't may project left and right, work lang po ng work. Sabi nga nila, anything for the family. Ganito kami sa Team Puti! And as always, we are one big happy family dito sa Face to Face Harapan! Mga payong pampamilya, yan ang lagi nilang pabaon. Let's welcome our harapang tagapayo. Makibonding with the family para iwas stress. Isang tip yan mula kay Dr. Camille Garcia. laging magsimba kasama ang buong pamilya. Yan ang payo ng nag-check out na ng washing machine, Dr. Love, Brother June Banag. Sa wakas! Sumunod sa batas para hindi ka malayo sa mahal mo sa buhay. That's an order from Attorney Lorna Capunan. Workaholic man siya, priority pa rin niya ang kanyang pamilya. Eto na ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez Rojas! Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Face to face, ang bangayan? Face to face, huwag mong talikuran, harapin mo face to face. Magandang umaga, people! Okay na yung workaholic kesa naman ma-addict ka sa ibang bagay. Tama. Ikaw, anong addiction mo? Sa pula. Ayan, oo. Totoo Lahat ba? ng damit ko, tinapo ko yung ibang kulay. Ito Ano na ka lang ba? Hindi, joke lang. Totoo nga. Sa love. Addict ako sa love. Addict sa love. Wow, ikaw Yes. naman? Sa kanya. Hindi, joke lang. Sa trabaho po, sa trabaho. At saka huwag ka mag-aasawa ng maaga, ha? Please Tama lang, po. ha? Kaya late po yung kasal, ang gabi. Hindi, joke lang. Ating sayawero sasawer for today ay kayo po, Mami! Let's go, Mami! Hindi magsasawa, hindi magbabago, hindi ka iiwan, asahan mo. Diba? Galing ni Mami. Okay, ito na po. Habang naghahanap ng istorya ang isa naming researcher, alam po ba ninyo, may nakilala siyang babaeng namamasada ng tricycle. Okay? Diba? Problemado raw ito dahil hindi nakakapagsustento ng tama at sapat ang ama ng 4 nilang anak. Nako, nagulat yung researcher namin nang matuklasan niya na 5 buwan na palang buntis yung namamasada. Grabe, buntis sa buntis, namamasada ng tricycle. Alamin po natin ngayon ang buong kwento tungkol sa buntis na todo-todo sa pagtotoda. Ay, buto! Di ka na naawa kay Lilet, oh. Ilang buwan ng buntis. Diyos ko po, paano yung ano nito? Dapat suportahan mo. Kawawa, tingnan mo. Panganganak, ewan. Kung anong mangyayari sa buhay niya. Tamad po talaga si Buto kasi inaya niya po na
magbiyahe yung asawa niya kahit alam niyang buntis. Samantalang po siya, papetiks-petiks lang, hayaan buhay. Oy, Buto, hindi ka naawa kay Lilit. Ikaw, patulog-tulog ka lang. 5 buwan ng buntis. Kapal ang mukha mo. At heto na ang nabuntis at ang nakabuntis sa panlima nilang anak, Lilet at Buto. Harapan na! Okay, Lilit, so buntis ka ngayon. Ano yan, 5 buwan? 5 buwan po. 5 buwan? Opo. Anong sabi ng ibig mo sabihin? 1, 2 buwan, 3 buwan, namamasada ka? Opo. Hindi ba delikado yun? Delikato po. Minsan sumasakit yung tiyan ko. Pero kailangan po. Dahil pang-araw-araw ng mga anak ko. Diba, paano yun kapag naluluba? Diba kapag naluluba? Sumasakit po sa may ilalim ng tiyan. Pero nagpapacheck up ka na wala naman nangyayaring masama dyan sa anak mo. Ni isa po, wala pa po ako check-up. Ni isa, wala pa siyang check up. So, 5 buwan na yung bata. Opo. Ano ngayon ang problema? Nirereklamo ko po si Buto dahil hindi po siya nagbibigay ng sapat sa mga anak ko. Hindi na kayo nagsasama? Hindi na po. Bakit hindi na kayo nagsasama? 5 ang anak nyo. Gawa po nalulong siya sa sugal. Nalulong sa sugal. Ano naman ang sugal niya? Tulad po ng scatter. May trabaho siya? Pares po kami driver. Pareho kayong driver. Paano ba kayo nagkakilala? Toda? Sa kapitbahay ko po siya, ma'am. Kapitbahay. Ilang taong ka na, Lilit? 30 po. 30. Ilang taon na ang mga anak mo? May 12, 8, 4, 2, saka ito po. 12, 8, 4, 2. Wow! Medyo sunod-sunod din, ano? sunod-sunod. Oo. Nagtagal din yung samahan ninyo. Ha? Nagtagal din. Po. Kasi 12 years old, tapos nagtuloy-tuloy. Oo. So, minahal mo naman siya. Minamahal ko naman po siya. Present tense, ate ko rin minamahal. Minamahal naman Ngayon. daw niya. Ito ngayon, yung mga anak mo walang sapat na sustento, nakakapag-aral. Nakakapag-aral po. May 4-piece ka. Tanggal na po. Bakit ka natanggal? Gawa po nang hindi po ako nakaka-attend ng mga FTS. Dahil kailangan po... hindi pwede. Magkano ang take home mo sa araw-araw? Yung makuha lang po yung pambaon nila at sa magdamag po nila. Makuha lang yung pambaon? Baon, saka magdamag pangailangan, gatas, diaper po pangailangan po nila. Okay. So kaya nga, mga magkano yan sa isang araw? Pero mga 500 po. Mga 500. O, disente naman. Pero hirap ka. At Hirap saka meron po ka pang buntis ka hirap pa. po mamasada po ngayon kasi marami kang kalaban. Bukod sa tricycle, may mga e-bike. Noong September, ano yung nangyari sa'yo? Nauli ko po siya nagsusugal, nabunga nga po siya. So, sobrang init ng ulo ko, nasaktan ko siya, kaya nasaktan niya ako. Anong klaseng pananakit sa'yo? Nasuntok niya po ako sa ulo. Buntis na po ako noon. Ano naman ang ginawa mo sa kanya? Mali din yun. Ano bang ginawa mo sa kanya? Binunga ko po siya, napahiya ko po siya. So, sobrang galit ko kasi pinuntahan ko siya para hingin ang panggatas ng anak ko. Oo. So, wala siya naibigay dahil nagsusugal nga siya. Okay. Hindi, sabi mo sinaktan mo rin siya. Opo. Bawal din kasi yun sa batas. Anong ginawa mo? Sinampal mo? Opo, sinampal ko po. Ikaw naman, sinuntok. Opo. So ano kaya ang mangyayari dito sa kanilang dalawa? Wala kang choice. Tingin ko habang pinapakinggan kita, malaki ang problema mo kapag nanganak ka. Wala nang kakainin sa bahay. Wala nang pagpaaral sa mga anak. Yung papakain mo dyan sa baby mo, hindi ka pwede mamasada. Hindi ba? Okay, alamin po natin ang panig naman ni Buto, na kanina pa gusto may sabihin, sugarol at nananakit pa daw. Buto, totoo ba ang lahat ng paratang? Sasagutin niya yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Okay, tanungin naman natin ngayon si Buto. Dahil ang sabi ni Lilit, hindi nagsusustento sa 4 na anak, buntis pa siya ngayon, namamasada, at nasasaktan pa dahil sugarol daw ang asawa. Buto, totoo bang nauubos ang pera mo sa sugal? Hindi naman po. Oo. Hindi pa na nauubos eh. Hindi naman sinasagal. Natitira naman pala eh. Teka Thank muna, you. magkwento muna siya ha, magkwento muna siya. Kahit pa paano, mayroong titira. Yun.
Merong Ano ba ang trabaho mo? Tricycle din po ako. Ha? Tricycle drive din. po, Kung tricycle, so nakaka-take home ka din ng mga 500 isang araw? Opo, depende. Di pare-pareho po. Iba-iba? Okay. So, bakit hindi daw nasusustentuhan yung 4? Hindi po totoo, ma'am. Oh. Ibibigay po ako. Kasi may kasunduan po kami. May kasunduan po kami sa pinasa sa akin. Hindi, gusto ko maintindihan kung ano yung hatian nila. So, ano ang sagot mo? Kasi po may kasunduan naman po kami. Sa ano yun. Kasunduan na yun, hindi mo natutupad. Hindi mo kailangan. Oh, Okay, ano ang kasunduan? Sige, ikaw sa muna. pinasuhan niya ako na yun nga po. Sa araw magbibigay o araw-araw 300 po. Magbibigay ka 300 Opo, isang araw-araw. araw. Kakayanin mo ba yun? Sa araw-araw po. Pero minsan madala naman po bibigay sa kanya, inamin ko sa kanya. Okay. Sa isang araw di natutupad eh. Bakit meron May kayong lockdown, isang araw, kasulatan? ganun. Sa PAW po. Sa Pau po. Sa? Tumunog po ako sa PAW. May kasunduan po. Sa PAW. Opo. Okay, yung ating mesa ng ebidensya, Ryle, yung kasunduan ng mag-asawa. Abot na kayo sa PAW. Umabot na sila doon. May mga Compromise plan. Agreement for Support. Ayan. Nandiyan din po yung mga blatter po sa May blatter? Opo. Bakit ka may blatter? Bakit? Kasi? Nagkasakitan po kami sa aking pinilit niya kinukunin yung 2 kong anak. Okay. So, ito, noong January ito, 2024 pa. Oh, okay naman. Mukhang nagkasundo kayo. Nabuntis ka eh. Hindi ba? Oh, nung una, okay. Noong una okay po. Oh. Hindi pa po siya gaanong lulong sa sugal. Kaso nalulong po siya sa sugal, hindi niya na po nagagampanan yung mga ano niya sa anak. Ayun. Okay. So, nagsama kayo ulit. Kailan kayo naghiwalay? Hiwalay na kayo Hindi, ngayon? anong nabuntis po, hindi po kami sasama. Parang nakikita lang po kami. Dahil gusto kong ayokong matabad sa pamilya na broken family sila. Gusto ko na magkaayos kami. Sinubukan ko, kaso hindi tumalabang. Bakit ka ba nalululong dyan? Nananalo ka ba? Kasi po nag-isa po ako sa bahay namin. Sa pamilya Nag-iisa po. ka sa bahay Bahay nyo? yung ginagawa ko, yun lang po. Akala ko ba namamasada ka? Opo. Pagka hito po, pagka ganun po, sugal po ako. Ano? Hito ko pagka tries na masada. Tapos pagsusugal po ako, ganun po. Kasi kahit sinong tanungin mo, hindi maganda yung sugal. Lalo na kung wala kang pansugal. Correct. Di ba? Pero gusto mo pang magkabalikan kayo? Gusto naman po. Oo naman. Oo naman. Pero ang importante, isipin natin kung anong gagawin natin dahil manganganak ka, paano matatanggal ang addiksyon, pero gaano ba kalala talaga ang sitwasyong ito? Ha? Aalamin po natin kasi meron naman silang mga kakampi na haharap din sa atin. So, mahirap kampihan itong si Buto, pero meron kayang maglalakas naman ng loob. Nakakampi sa kanya, abangan dahil kampihan na sa pagbabalik ng Face to Face. Face to face, sinong sisimangot? Siya ang kapatid ni Lilith na sagad ang galit sa tatay ng mga pamangkin niya. Dedet, humarap ka na. Kapal ng mukha mo. Kailangan pa talaga mapunta dito para masustain yung kapatid ko ng tama. Hindi ka may sa tamang edad mo. Dedet, Ate Dedet, ano po ang mga tulong na ginagawa mo para kay Ate Lilith tsaka kay Bulilit? Ang akin lang po. Simula yung panganay niyang anak, pangalawa hanggang 4. Yung pangalawa po, binabinyagan ko. Yung pangatlo, yung pangapat po, di ba po nabibinyagan? Hindi pa nabibinyagan. Ngayon pa, 5 po. Parang nahihirapan na rin po ako. Okay. Naku, mahirap. Ito ang sinasabi ko na talagang bago tayo makisama sa iba o magkarelasyon, kailangan talaga malinaw ang pagkukunan ng ikakabuhay. Ayan na, yung mga anak, hindi pa nabibinyagan. Dahil hindi po sapat yung kinikita ko. Oo. Kaya nga
Kahit gumising po ko na maaga magdamag sa biyahe, hindi rin Hindi po talaga sapat. kasya. Hanggat hindi niya ako tinutulungan sa mga obligasyon. Ate Corina, kasi po nahihirapan po, nangungupaan kami, bayad pa po ng tubig, kuryente. Sa pang-araw-araw po ako. Tapos sa nanay ko po na hirap din po ako sa pag-ipon pamgamot po niya. Anong sakit ng nanay mo? Sa puso po, tsaka So, yung high tarata blood. po niya sa mata po. Gigising ako ng 4 hanggang 10 ng gabi, mamamasada ako. Para 4 sa a.m. to 10 p.m.? Grabe. Minsan po di na po talaga siya umuwi. Minsan din na po ako umuwi, ma'am. Tinitiis ko yung sakit ng tiyan ko. Tulong-tulungan na lang po talaga kami. Ewan ko dito, ikaw lalaki ka pa man din. Oh. Lalaki rin po ako, pero nahihirapan ako ipagtanggol to si Kuya Buto. Ayan na nga, oh. Yan ang kailangang panagutan ng lalaki talaga. Dapat bumanat ka ng buto. Kasi dalawang babae itong umiiyak yan sa harap mo. Sigurado kung nandito pa yung mga anak mo, mag-iiyakan na lahat ng anak mo. True. Mahirap tanggapin, di ba, Buto? Wala kaming paghusga, hindi ka namin hinuhusgahan. Gusto namin kayong tulungan. O eto na, gusto niya sanang pumunta rito para harapin si Buto. Pero dahil sa katandaan at sakit sa puso, minabuti na lang namin kunan siya ng pahayag kaugnay ng problema ng anak niyang si Lilith. Alamin po natin sa loobin ni Nanay Teresita. Pasensya ka na kung di man ako makakasama. Alam mo naman yung kalagayan ko, may sakit ako. Pero hanggang kaya kitang tulungan, tutulungan kita. Naawa ako sa iyo dahil sa dami ng anak mo. Naghahanap buhay ka pa. Yung kay Buto naman, galit na galit ako sa kanya. Maghahanap buhay siya. Ano yung responsibilidad niya sa magulang, sa mga anak niya. Yun lang ang hinahanap, inihiling ko sa Diyos na para makahawid sa ilaw ng anak ko, apo ko. At ayan ang tinig ng isang nanay may sakit, kailangan din niya ng tulong, at talagang nahihirapan ang kanyang kalooban dahil sa nangyayari sa kanyang mga anak. Okay, medyo naaantig ka ba, Buto, ha? O at least ngayon alam mo na, di ba? Kung anong sitwasyon talaga ng kanilang paghihirap. At katulad ng inaasahan, mahirap kampihan si Buto sa pagiging pabayang tatay. Kaya walang naglakas ng loob na humarap para siya ay kampihan. Oh. So, gusto mo tabihan si Buto? Gusto ko tabihan si Ate Tuesday. Okay, dito ka na. Puti. Oy, huwag naman natin abandonahin si Buto dahil na kay Buto ang ating pag-asa. Koras. Kaya huwag natin siyang husgahan. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Ang tanong, dapat pa bang tanggapin ni Lilith si Buto kapag nagbago naman ito? O pag-usapan natin sa pagbabalik ng Face to Face. Face to face. Sinong sisimangon? Okay, Tuesday and Ryle. O ano naman ang inyong advice? Ang hirap, ate. Yung iyak na yan, alam ko yan. Na yung iyak na... Kasi nung pumasok si Dedet, saka talagang bumuhos yung luha ni Lilith. Kumbaga, nadama niya yung dapat maramdaman niya kay Buto sa kapatid niya. Yung malasakit, yung pagmamahal dito na nakukuha. Tingin ko din, ate, lahat may kasalanan. Hindi lang po si Buto. Lahat po kayo. Kasi 5 bata na po yan. 5 beses po kayong nauntog. Hindi pa po kayo natututo. Kaya ako bilang nanay din, wala na po tayo sa equation. Ang mga bata na po ang mahalaga dito, ha? Kailangan po, wag po tayong iiyak sa mga problemang tayo rin po ang gumawa. Di po ba? Mas nakakaiyak kung wala nang makain ang mga bata kagaya ng nangyayari ngayon. So siguro, ate, hindi payo na magbalikan pa, ayusin yung sitwasyon. Second na yon siguro po. Tsaka magpapatali ka na pagkatapos niyan. Ligation is the key. Oo, dapat pangalawa pa lang nagpatali ka na. Pero nandyan na yung mga yan, na natin silang sisihin doon. Ito yung leksyon sa mga nanonood sa atin. Ryle, makinig kang mabuti. Dalawa lang. Dalawa lang. Para lahat kayo mayaman, di ba? Kahit matagal-tagal pa ate ko. Yung mga 40 ko na pa isipin. O sige, tama yan. Tama yan. Okay, sige. Nay. Magbago ka na. Asikasuhin mo na yung pamilya mo. Kasi kawawa naman ang mga bata. Ako, may mga anak din ako, kaya ramdam ko ang naramdaman ni Lilith. Kuya Buto, Buto, bilang lalaki yung hanap buhay na gano'n na pagsa-tricycle,
kahit pa paano makakabuhay, iwasan mo lang magsugal. Tigilan mo yan. Kasi kung talagang concern ka sa mga anak mo, hindi mo iwasan, hindi mo pababayaan na magugutom sila eh. At ako para naman sa'yo, Ate Lita, huwag mo masyadong bungangaan si Kuya kasi tama si attorney. Pag lalaki, makaka-aburido pag binungangaan. Kahit ako, sasawa ko eh. Ako, marami din ako anak. Pero magkaiba kami. Attorney Lorna, yung pagsunod sa usapan nila sa PAO, itong kasunduan nila, binding ito, di ba? Binding yan. Oo. Kung may PAO, ibig sabihin may charges. Kasi, Public Attorney's Office. okay, ibig sabihin may akusado. So palagay ko, nagsumbong itong si Lilet, si Buto, ikinasuhan ng Republic Act 9262, yung domestic violence law. Ngayon, kasi may mga anak, pinagkasundo, may settlement agreement. Pag nag-violate ka ng settlement agreement, yung 300 pesos a day, 9,000, marirevive ang kaso. Pero, hindi naman pwedeng i-revive ang kaso kasi mas lalong hindi siya masusuportahan from jail. Preso yan, ha? May imprisonment yan pag hindi ka nakasunod dyan. Ako, I will suggest na mag-live together muna sila. Because? Because they can share work schedule. Ako sa umaga, ikaw sa gabi magtrabaho. Para merong constant parent. Hindi pwede yung pareho kayo nagtatrabaho at the same time na hindi naman sumusuporta to, no? So, and lastly, ang domestic violence, hindi lang physical. Nandyan yung psychological, emotional, nandyan yung verbal, So, huwag kayong maging violent sa isa't isa. Ayun, okay. Naintindihan niyo na. Pwede kang makulong. O buti nga, napapayuhan ka namin ngayon para hindi umabot sa ganon, di ba? Okay, so, Dr. Love, ano ang sinasabi naman ng Biblia tungkol sa pagiging provider ng mga ama sa pamilya? Responsibilidad natin yun talaga, lalo tayo mga Pilipino. Yung lalaki ang nagpo-provide, no? Yan ang nakagis na natin. Pero, Buto, hindi kita ididiin, no? Baka kasi nandun ka pa sa kadiliman, hindi mo pa alam ang direksyon, no? Nakikita natin, obviously, ang isang uri ng pamumuhay na iniaasa natin sa kapangyarihan natin. Kasi wala ang Diyos sa kanila. Nagsama sila, nakalimang anak, walang sakramento ng kasal. Diba? May kasabihan tayo, Buto, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pag hindi ka kumilos, miski anong gusto ng Diyos na ibigay sa iyo, hindi maibibigay ang biyaya kasi hindi ka kumikilos. Yung sugal, addiction. And I'm telling you, si Brother June, dati akong nagsisigarilyo. At ate ko ring ang konsumo ko 2 packs a day. Ay, addict! Addict na, oo. Until nagkaroon akong ng COPD, no? Ay, totoo ba? Umabot doon, ha? Umabot na doon, ate ko ring. Ang nakatigil lang sa akin yung fear for my life. Right there and then, cold turkey. Sabi ko, ititigil ko dahil mamamatay ako. Ganyan din sa sugal. Kung bakit ka magsusugal kung wala kang pansugal at lagi kang talo, tingnan mo yung benepisyo ng mga anak mo at yung pamilya mo, no? So, ang sa akin dito, ilagay niyo muli ang Diyos sa inyong pagsasama. Kung talaga nagmamahalan kayo, Buto, magkaroon ka ng direksyon at pangarap sa buhay para sa iyo at sa pamilya mo. Magpakasal kayo. Libre ang sakramento. Lilit, ang sakramento ng binyag, basta sakramento, walang bayad yan. No? Tutulungan kita. Iaharap kita sa simbahan para mabigyan ang mga anak mo ng sakramento ng binyag. Alam mo ba, miski panong kayod ang gawin natin sa buhay natin, hindi tayo aangat kung walang biyaya ng Diyos. Ate Okay, libre lang naman pala ang binyag. May konting pasalo-salo pa. Pero, gawin nyo na yan. Diba? Doc Camille, gaano kadelikado yung namamasada ng ganyan? Buti nga umabot ng 5 months. Actually, ako natatakot eh. Unang-una, no, kasi pag yung nagkakaroon ng bleeding na ganyan, merong
possibility na yung placenta hihiwalay. Kaya, di ba, tinatawag yung mga placenta previa. So, pag talagang nagkaroon ng ganitong klaseng pangyayari, talagang emergency yung occurrence nito dahil kasi todo ang bleeding. Pangalawa, yung pangyayari na ikaw na-expose ka sa violence na, di ba, sinaktan ka. Alam mo, sabihin mo hindi ka na-apektuhan dahil kasi parang inumpog ka lang. Ang apektado dito yung bata. Kasi meron tayong tinatawag na altered brain development wherein yung impact, di ba, sabihin mo, naantog kang ganon, baka yung bata mismo nagkaroon ng trauma sa loob na nung pagbanggang ganon. At the same time, Ate Coring, nakakalungkot kasi, usually kasi pag yung sinasabi nating first trimester, importante yung tinatawag nating folic acid. Kasi yung folic acid na yan yung nagpapaganda or nagpapatalino or nakakabuo ng yung intelligence sa isang bata. Kaso sabi mo hindi ka nagpapa-check up, wala kang vitamins. So, paano yun? Oo, maaari sabihin natin maganda yung kapit sa'yo nung bata. Pero yung mga possibility ng mga future na intellectual disabilities, learning disabilities, pwedeng mangyari yan dahil sa nangyayaring ganyang risk. At the same time, sana, isa lang, Buto, gawin mo sana, Buto, na kung hindi man kayo magkakasundo, co-parenting, meaning to say, sabi mo, pag yung meron kang free time, ba't hindi mo bisitahin kahit biscuit man lang, laro at bigay mo dun sa mga, dun sa mga dalawang bata na nandyan na hindi pa nakakapag-aral. Hopya, magkano ba naman yun? At the same time, nagkakaroon sila ng bonding and rapport. Malaking factor yun para makita ng isang bata na merong pagmamahal. Sinasabi sa psychology na paano natututo ang isang bata na magmahal ng ibang tao, dapat nanggagaling sa tatay. Kaso, ikaw, nandiyan ka, pero hindi ka nagpapakatatay. So, bigyan mo ng pagkakataon na isipin mo marami ka pang dapat gawin at maraming pagbabago ang dapat mong gawin. Ayan, naku. So, ang tanong, magbabago ba si Buto? At tatanggapin pa kaya ni Lilith si Buto kapag nangako itong magbabago? Ano ang kinabukasan ng pamilyang ito? Aalamin natin sa pagbabalik ng Face to Face. Face to Face! Sinong sisimangon? Sobra ka talaga. Ano sobra? Ano naging sobra? Paano kasi lagi mo walang karapatan sa bahay? Oo, sige. O, di ikaw na. Talagang ako na. Hello mga kapatid at muling nagbabalik ang inyong Ate Coring para sa Harapang Tulong ng Face to Face Harapan. Relasyon ng dalawang magkapatid nagkalamat dahil sa agawan sa bahay na ipinamana ng kanilang yumaong magulang at dagdag pa ang isyu ng panunulot daw ng asawa. Pero teka muna, ilagay muna natin sa isang tabihan, Paano naman itong tungkol sa asawa? Yung asawa daw niya lumiligaw sa'yo. Parang siguro dahil kaya nagparamdam sa akin dahil parang gusto niya yung parte ni Martes ibigay ko. Hindi naman din niya ako mauto. Ko uto-uto? Bakit? Kasama natin si Tess nais ipaglaban ng karapatan sa pamanang bahay na naiwan ng kanilang magulang. Nung humahabol nga ako dahil nga yung bahay namin nagparty-party nga po. Kaya po humahabol ako, namingi ako ng espasyo doon. Kasi hindi naman talaga totally sa kanya yung kumbaga sa bahay ng nanay ko yun. At si Sol naman ang nakatatandang kapatid na umalma dahil siya raw ang nagpagawa at nagpaayos sa bahay na pinamana. Mga anak ko pa rin ang nagpagawa, pagpare-renovate, pagpataas. Anak ko pa rin ang nag-ano sa akin. Lahat sa akin, lahat sa akin. Pero gaya ng lagi kong sinasabi, walang problema na hindi nadadaan sa maayos na usapan. Sila Tess at Sol parehong may karapatan sa bahay na naiwan ang kanilang magulang at yun ay ayon sa ating batas. Diba? Para na, ayan, si ate na ang lumapit. At sa huli, ang magkapatid ay nagpakumbaba sa isa't isa at tuluyan ang tinapos ang matagal na nilang hidwaan. Pag-usap kayo ng maayos, di ba? Kumain kayo sa labas ngayon. Magkwentuhan kayo. At heto na ang pinangako naming Family Treat Day.
Sinundo at dinala namin sina Tess at Sol kasamang ilan pang kanilang pamilya para makapag-bonding at kumain sa restauran. Sa pagdating nila Sol at Tess sa kakainan, ay agad silang inasikaso ng The Orange Bucket, Cajun Fusion Restaurant. Kompleto mula sa soup, ulam hanggang dessert. O diba, kainan na! Sa simpleng family treat natin ni Tess at Sol, nakatulong tayo na manumbalik ang magandang samahan ng magkapatid. From intense na sagutan to loving and peaceful sisters, sila Tess at Sol ulit. At isa yan sa mga hangarin ng face-to-face harapan, mabigyan ng solusyon ng anumang away o alitan. Maraming salamat po, Ma'am Purina Sanchez Rojas. Ito na po yung pinidinner nyo sa amin. Nabusog po kami. Thank you very much. Muli, ako ang inyong Ate Kuring na nagsasabing ang kapatid ay dapat kaagapay, huwag ituring na kaaway. Harapin mo face to face. Okay, so bago natin aalamin kung ano na ang desisyon ng bawat panig sa kanilang pagsasama o hindi na pagsasama, ito muna yung mga susubukan naming itulong sa inyo, ha. Una, ilalapit namin kayo sa barangay para malaman natin at makuha na ninyo ang inyong mga benepisyo. Kasi baka minamaliit ninyo yung 1,000 isang buwan. Eh pag nagkulang-kulang na kayo, kailangan pambayad ng kuryente rin yun. Hindi ba? Renta, pambili ng bigas. Sa solo parent, tapos yung senior citizens para sa nanay mo, tapos yung inyong 4-piece. Ipapacheck up ka namin. Kasi kailangan ma-ultrasound kung ano na ang nangyayari dyan. Okay? Ipacheck up na rin natin ang nanay mo. Salamat po. Na may sakit sa puso. Thank you po. At aalamin natin kung ano mabibigay nating gamot na libre. Okay? Vitamins para sa mga bata. Bibigyan din natin yan. Importante. Saka para sa'yo, dahil nandiyan pa sa sinapupunan mo yan. Bigyan natin ng kaunting hanap buhay itong tahanan nila para lahat sila nakikinabang. Gawa tayo ng bigasan at saka barbecuehan. Okay. Para kahit nagwe-waitress ka, may magbabantay lang doon, may kita yung bahay. Yung pasada mo, titigil yan pag nanganak ka. Yun ang asikasuhin mo. Okay? So, lahat ito itutulong namin sa pamilya mo, ha? Pero kailangan ikaw magbabago ka. Okay ba yun sa'yo? Oo. Tigil na, talagang wag na. So, ikaw ay magka-counseling. Okay? Meron bang pagsisisi sa mga buto-buto mo? Buto? Anong sinasabi sa'yo ng puso mo? Wala po masabi. Hindi po mapagsalita sa nangyayari. Oo. Sa mga narinig ko ngayon. Nahihiya ka sa mga nangyayari. O, Apo. siyempre, ganun talaga. Okay, so, magbabago ka na, ha? Opo. Okay, ano? Susubukan nyo ba? Susubukan nyo ba na kayo'y magtulungan? Magsama? Hindi po alam. Hindi mo pa alam. Okay, wag natin pilitin. Kasi, pwede namang mag-usap muna kayo. Tapos tingnan natin kung talagang magiging regular yung bigay mo ng 300 isang araw, di ba? O sige, mag-ano lang kayo, magbati lang kayo, yun lang ang gusto namin. Yeah. Kuya Buto, ikaw ang bumawi. O pakita mong magbabago ka na para mabuo na kayo. Nahiya po sa mga kasalanan mo. Nahiya po magsabi sa kanya. Ang mga nangyari. Nahiya ka magsabi sa kanya. Sa mga... Eh di sorry. Ganun lang. Sana mapatawad mo ulit. Sana babago na po ako. Sobrang nahihiya si Kuya Buto. Susuportahan ka namin, Kuya Buto. Halika. As a family tayo. As a family. As a family, we will fix this. Kaya naman pala, Dahil
niyakap mo siya, meron kayong pamaskulubo! Ayan, salamat sa People Marketing. Para sa inyo. Okay? So, eto na nga ba, nagsimula na naman po sa sugal ang problema natin. Ang sugal sa bansang ito ay legal, para din pong alkohol. Legal din. Harapan! Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Kaya na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okraya. Sapo na saputi, tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may kasagutan. Face it, face up. Di ba sadyang makulay ang mukha ng buhay? Tayo'y magharapan sa bawat katanungan. Aminan, awayan, isaayos na. Gusto mo Hindi raw approve si ate sa bagong karelasyon ng kanyang kapatid. Nagiging bastos na ho siya at wala na rin yung respeto. Nang dahil po dito sa bakla na yan, ulit po ako sa kanya. Kasi po, bading po siya. Huwag mo na kasing pakialaman yung relasyon nila. Tuwing sahod lang ako nagbibigay ng pangbago.